Hello guys, good afternoon. At may isi-share lang akong kwento. May isi-share lang ako sa inyo guys na kwento. Kwento ng isang pulis din. Katulad natin, tropa. Na ginawa ng lahat ng paraan ng demonyo para masira ang kanyang pagiging mabuting pulis. So, sisimulan natin guys yung kwento. Medyo mahaba to. Sana panoorin niyo ng buo para kapulutan niyo ng aral. So, okay, start na tayo. So, may isang demonyo. Okay, isang demonyo mula sa impyerno. Itong demonyo na to ay hindi niya nagagampanan yung tungkulin niya bilang isang demonyo doon sa impyerno. So may isang kasama siya. Siguro tawagin na lang natin siya na kumbaga expert na doon sa impyerno. So ang pangalan nitong demonyo na ay si Dagol, okay? Si Dagol. So lagi siyang pinagtatawanan itong kasama niyang expert na. Kasi nga si Dagol hindi niya magampanan kung ano yung trabaho niya dun sa impyerno. Itong isa is ang trabaho niya dun, siya yung nakakaalam or nag-i-interview dun sa mga taong napunta sa impyerno. Siya yung nagtutulak dun sa lumalagablab at kumukulong apoy. So itong si Dagol, nakaupo lang siya sa isang tabi at walang ginagawa. So lumipas ang ilang sandali, pinatawag siya ng kumbaga ipagpalagay na nating ipagpalagay na natin siya yung pinakamataas doon, kumbaga CEO nila. So ipinatawag siya. Ngayon ipinatawag siya ng CEO niya, pumunta siya, di ba? Then pumunta siya. Sabi nung CEO niya, Dagol, dahil hindi mo magampanan yung tungkulin mo bilang isang demonyo dito sa impyerno, ay bibigyan kita ng matinding parusa. So napaisip si Dagol. Okay? Napaisip si Dagol. Sabi ni Dagol, ano kaya ang ibibigay sa akin na kaparusahan na higit pa dito sa nararanasan ko ngayon dito sa impyerno? Demonyo na ako, bibigyan niya pa ako ng pinakamaanong parusa. So yun yung nasa isip ni Dagol. So ang sabi nung CEO niya, ibababa kita sa lupa. Gusto ko magdala ka o makadala ka ng tao na may lalaglag mo sa impyerno. Yan ang gagawin ko sa ibabalik kita sa lupa. So yun na, medyo laktawan natin, nasa baba na si Dagol, bumaba na siya sa lupa. So sa pagbaba niya sa lupa, may nakilala siyang isang pulis. Pagbaba niya kasi may nang snatch ng bag. So dumaan sa kanya yung snatcher. Sabi ng babae, tulong po, na-snatch po yung bag ko. Dumaan ngayon kay Dagol. So ilang minutes dumating itong ating magiting na pulis. Okay? Dumating itong magiting nating pulis at nahuli yung ng snatch. So sa madaling salita, nakuha niya yung bag, ibinalik niya ngayon dun sa babae. So itong babae, dahil sa kagalakan at katuwaan, binigyan niya ito inofferan niya ito ng pera. Binigyan niya itong ating magiting na pulis ng pera. Subalit, ang nakakatuwa doon guys, ay itong ating magiting na pulis, hindi niya tinanggap yung pera. Okay? Hindi niya tinanggap yung pera at bagkos binigyan niya ito ng payo. So sabi niya, ma'am, okay na po yun. Naibalik ko po sa inyo yung bag nyo at sa susunod po, mag-iingat po kayo palagi. Dahil marami pong talamak po sa atin ngayon ng mga magnanakaw o mga snatcher. Sa inyo na po yung pera, ma'am. Trabaho ko po bilang isang pulis na iligtas kayo
lalo't nangailangan po kayo ng tulong. So bilang pulis po, trabaho ko po na ibalik po sa inyo yung bag nyo. So yun ang sinabi ng ating pulis. Then pag uwi nung ating pulis, nadatnan niya sa bahay yung anak niya, nasa labas. Siguro mga around 7 or 7 PM na ng gabi. Sabi niya, "Oh anak, ba't nasa labas ka pa? Di ka pa pumasok?" Sabi niya, sabi nung anak niya, "Tay, hinihintay po kita. Hinihintay po kitang dumating." Then sabi nung ating magiting na pulis, "Oh, kumain ka na ba?" Sabi nung bata, "Tay, hindi pa po eh. Wala po tayong ulam, tapos wala rin po tayong bigas." So napaisip ngayon yung pulis, yung ating magiting na pulis. Sabi niya, "Ay, dapat pala tinanggap ko na lang yung offer nung babae." Sabi ng bata, "Ano po yung sinasabi niyo, tatay?" Sabi niya, wala. Di narinig yun nung demonyo si Dagol. Sabi no yung Dagol, "So yun, pera pala ang kailangan mo. Pera lang pala makakapagbabago sa pagiging mabuti mong pulis." So gumawa ngayon ng paraan yung demonyo si Dagol. Nagpanggap siya na na mayaman. Okay? Nagpanggap siya na mayaman na lalaki. So nagpalit na siya ng anyo kasi demonyo nga siya. Nagpalit siya ng anyo, nagmukha siyang mayaman. Tapos dumaan siya sa gilid ni sa side ni ating magiting na pulis. Then pagdaan niya, naghulog siya ng wallet na punong-puno ng pera. Then paglagpas niya, nakita ng ating magiting na pulis. Sabi niya, napinulit, "Uy, wallet." Pagpulot niya, tiningnan niya, maraming pera. So medyo nakakalayo na si Dagol. At pinagmamasdan niya si ating magiting na pulis. So nasa isip nung demonyo na kinuha na nga ng ating magiting na pulis. Subalit sa paglalakad nung ating naninira sa ating pulis, bigla siyang nagulat nung may humawak sa kanyang balikat. At sabi nung Sir, nahulog po yata yung yung wallet nyo." Tapos sabi niya, "Ay oo, akin nga yan," sabi ni Dagol. Then binalik na niya, "Ito po, mag-ingat po kayo pagka kayo, i-secure niyo po yung gamit niyo, mag-ingat po kayo ulit." Then umalis na si Dagol. Nainis. Sabi niya, "Grabe, ano bang dapat kong gawin para makuha ko tong taong to? Akala ko ba kailangan niya ng pera? Kailangan niya ng pera kasi wala silang bigas, wala silang ulam." So na-prostrate na naman yung demonyo. Then na-prostrate na. Then after nun, nagdaan na naman ng isang araw. Pinag-aralan na ng mga ni Dagol kung paano niya mababago yung pagiging mabuting pulis nung ating dakilang pulis. Okay? So pag-uwi ng ating pulis, may nagbalita sa kanya na na-hospital daw yung kanyang anak. Na-hospital yung kanyang anak. Then dali-dali siyang pumunta sa hospital. Pagdating niya sa hospital, nakausap niya yung doktor. Then sabi niya dun sa doktor, "Dok, kamusta na po yung anak ko? Nasa mabuti na po ba siyang kalagayan?" Sabi ng doktor, "Ikinalulungkot ko pong ibalita sa inyo, sir, na yung anak niyo po ay nasa critical na kondisyon. So kailangan po natin siyang operahan. Kundi po natin siya maoperahan, baka yun po yung maging dahilan ng kanyang pagkawala. Pero i-remind ko lang din po kayo, sir, na ang gagastusin po natin dito sa operasyon na to is malaking halaga." So napaisip na ngayon yung ating magiting na pulis. Naisip niya yung in-offer sa kanya nung demonyo ni si Dagol. Sabi niya, "O sige po, Dok, gawin niyo po yung lahat ng paraan para mailigtas po ang buhay ng anak ko."
At yung bayarin po, wag po kayong mag-alala at gagawan ko po ng paraan niya. So yun. Bumalik ngayon si ating magiting na pulis doon kay Dagol. Binigay kasi ni Dagol yung address niya. Okay, binigay na ni Dagol yung kanyang address. Subalit ang hindi inaasahan ni ating magiting na pulis, itong si Dagol nagpanggap na naman ng pulis. Okay? Nagpanggap siyang pulis. Then ang masaklap doon, naging kabady pa nito. Naging kabady niya itong si Dagol na nagpanggap na pulis. Then pagdating niya sa office, sabi nung mataas nila, ito nga pala yung bago mong makakasama, bago mong makakabady, si Dagol. Okay, si Dagol. Then sabi ni Dagol, ikaw pala yung magiging kabady ko. Sabi ni Dagol. Sabi naman ng ate mo, ako. Sabi na, sige, kumain nga muna tayo, sabi niya. Sabi ni Dagol, kain muna tayo, libre ko na. Ako nang bahala, wag ka nang maggumastos yun. So yun, nilibre na. Kumain sila. Then nagkwento si ating magiting na pulis doon sa kanyang kabady na sabi niya, kailangan doon niya ng malaking halagang pera para may ligtas at may bayad doon sa operasyon ng kanyang anak. Then napaisip na ngayon yung demonyo si Dagol. Naisip na naman siya, sabi niya, magkano bang kakailanganin mong pera? Sabi nung ating magiting na pulis, malaki daw sabi nung doktor, kasi malaki ang babayaran sa operasyon ng anak ko. So inofferan siya nung pulis, kasama na rin pulis. Sabi niya, may akong trabaho para sa'yo. Aside dito sa trabaho natin, may trabaho akong alam na mas mabilis tayo magkakuha ng pera. So yun, sabi nung pulis, magiting na pulis, sabi niya, ano namang trabaho yan? Sabi niya, puntahan mo ako bukas dito at doon natin pag-uusapan. So in short, pumunta na ngayon si ating magiting na pulis. Nagkita na sila doon sa isang lumang bahay, lumang gusali. Doon sila nagkita-kita. Sabi nung ating magiting na, Dagol, ano yung ino-offer mo sa akin na pagkakakitaan o trabaho para makatulong ako dun, para may bayad ko dun sa ospital na kasi operahan yung anak ko. Yung sabi nung sinabi na agad ni Dagol, sabi niya, ang gagawin natin, mang-hold up tayo. So nag-isip na yung ating policeman. Paano tayo mang-hold up? Pulis nga tayo. Tayo ang dapat na nag-aano ng mga ganyang klaseng gawain. Sabi nung Dagol, di ba kailangan mo ng malaking pera? Ito na nga, tinutulungan kita. Sabi ni ating magiting na pulis. O sige, sumama siya. Pagdating nila dun sa target area, nandun na sila, nakapasok na sila dun sa bangko. Sabi nung mga kasama niya, dapa. Pag pinadapa na nila yung mga tao dun, nandun na sila sa senaryo. Nandun na sila sa senaryo na nang-hold up na sila. Then, etong si ating policeman, tahimik lang. Kumbaga napaisip. Nung biglang pinutukan ng kasama na yung mga tao dun, biglang yung isip niya, nagbago. Then, nung magbago yung isip niya, bumaliktad siya. Ang ginawa niya, pinatay niya yung lahat ng mga kasama niya. Nagbaliktad siya. So hanggang sa pati siya tinamaan din. At ang maganda doon, di naman yung binaril ng mga kasama, hindi naman namatay. So nabaril siya na hospital. So ang naging niyan, pumunta yung CEO niya sa kanya. Pumunta sa hospital at kinongratulate nga siya na pinasalamatan siya dahil marami siyang nailigtas na tao. So ang lesson dito, guys, wala sa ranggo, guys.
Okay? Wala sa ranggo, mga kamarino, wala sa antas ng buhay, o kung anong trabaho meron ka para maging masama o mabuti. Ang pagiging masama at mabuti, mga kamarino, ay nasa sa atin po yan. Choice po natin yan. Okay? Kahit na opisyal ka, kahit na patrolman ka, kung hindi ka talaga padadala dun sa kung anong demonyo man ang ibubulong sa iyong isipan, okay? Hindi ka magiging masamang tao. Tulad ng kwento ng ating magiting na pulis, ginawa na lahat sa kanya ng demonyo. Ginawa na lahat sa kanya ng demonyo yung paraan para maging masama siyang pulis, pero hindi nagtagumpay yung demonyo. Okay? So, ang pinaka-lesson dito guys, hindi po masusukat kung anong klaseng tao ka. Basta yung paninindigan mo sa buhay o yung kung ano man yung sinumpa mong tungkulin ay gagawin mo ng tama. Okay? So, sana may napulot kayong aral sa munting kwento. Okay? Munting kwento ko. So, salamat dahil hindi tayo ganun ka thank you pa rin. Thank you. Dahil hindi tayo naging masamang tao. Okay? Salamat sa mga manonood nito. At sana kapulutan niyo po ng aral. Maraming salamat po. God bless.